update po tayo sa ating ampalaya. Katatapos lang po ng ulan. Katatapos lang po ng ulan. Harvest po tayo bukas. Puntahan po natin yung bagong tanim natin. Baka na kuha na po ng tubig. Ito po yung ampalaya natin na wala ni isang barako. Naka-harvest na po tayo dito. Pang 11 harvest. Punta po tayo dun sa ating bagong tanim ng ampalaya. Ito po yung lugar namin pag binaha, pag umulan. Umulan na malakas, sigurado itong ampalaya ko wala na, kawawa ito. May tubig na nga. Po. Healthy po. Napaka-healthy po ng tubo niya. Ito po yung ulan. Tubig na po. Kaya tinaas ko po yung area na ito dito. Kaya tinaas ko kasi pag umuulan, puno po ito ng tubig. Okay. Para dito maipon yung tubig, tinaas ko po yun. Ito. Ang bilis ng damo. Po, update po tayo. Maputik po kasing lupa dito, yung malagkit. Napakalagkit po ng lupa dito. Gagamasa na lang po natin ito. Ang bilis ng damo. Tingnan niyo po yung mga mais dito. Ayan, may mga tubig. Oh, grabing damo. Atas na po yung araw. Sobra po 1 metro ang layo nitong ano ko. Tanim ko na ampalaya kasi 2 metro lang po kasi ang luwang nito. Mula dito hanggang dito. Kaya dito na binawi ko rin dito. Pag malayo, lalapitan mo yung pagtanim. Sitawan po ito. Ito po yung dati kong sitawan na umabot po ng mga 5 buwan.
dahil po sa pulyar. Medyo pagkatapos ng ulan iskaran po natin ito na fungicide kasi medyo nag-i-spotted po yung dahon niya, oh. May dilaw-dilaw na spotted. Sa sige pong ulan ito kaya nakakaganito siya, pero walang problema yan, madali lang yan. Kung yun yung barako nagagamot natin yan pa. Easy lang yan po. Dito lang po, maiksing video lang po kasi magtatanggal po tayong ng dilaw na dahon dito sa ano, ang palaya natin.